Kumusta po kayo, mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel, at sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po ang pagninilay natin ng mga salita ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito ay bibigyan po natin ng daan ang isa pong katanungan mula sa ating pong mga taga-subaybay dito po sa Amazing God channel. At ang kanya pong katanungan ay napakapayak. Ito po ang kanyang katanungan: ano ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Yan po ang ating pong pag-uusapan sa video ito. At meron po tayong apat na kasagutan na kung saan ay atin pong bibigyan din ng daan para masagot po natin yung katanungan ito ng ating pong kababayan. Ayan. Ang unang-una pong katanungan ay sino ang nagtayo ng iglesia? Ayan. Sino ang nagtayo ng iglesia? Atin pong sasangguniin ang aklat po ng Matthew chapter 16 verse 18. Ganito po ang atin pong mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan. Sino daw po ang nagtayo o sino ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na nasa Biblia? Ang sumagot po ay walang iba kundi po ang salita ng Diyos, at ito po mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi na siya po ang magtatayo ng Iglesia ni Cristo. So malinaw po ito, word for word na ating po itong mababasa na ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na nasa Biblia ay walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ayan. So normal sa kanya po kasi itong iglesia, kaya siya ho ang magtatayo. Ayan. So sa Pilipinas, sino naman po ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ayan. So si kapatid o kaya ay si Ginoong Felix Manalo, siya po yung sinasabi ng Wikipedia, no? Yung pong kinonsulta natin, at maging sa kanila pong mga aral ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas ay si kapatid na Felix Manalo, siya po ang nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Yeah. So pansin na po ba natin yung pagkakaiba? Yung Iglesia ni Cristo sa Biblia, ang nagtayo ay si Kristo, dahil kanya yon. At itong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ang nagtayo ay si Ginoong Felix Manalo. Ganyan lang po natin simpleng sasagutin ang katanungan po ng ating pong kababayan kung ano po ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Biblia at ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Pangalawa, kailan itinayo ang Iglesia ni Cristo? Yan. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang Iglesia ni Cristo sa Biblia na itinayo ni Cristo, ay wala pong eksaktong petsa ang nakalagay. Wala po tayong word for word na mababasa sa Biblia na ganitong araw, ganitong oras, ganitong buwan, ganitong taon. Wala po. Yan. Subalit, ayon sa mga mananaliksik, yung pong ating mga Bible scholar, ay maaring ito'y naganap doon sa krus ng Kalbaryo dahil dito niya tinubos ang kanyang iglesia. Yan. Siyempre, doon po dumanak o doon po umagos yung dugo ng ating Panginoon, at yan po ay ating pong mababasa sa Gawa 20:28. Basahin po natin sa Gawa 20:28. Ano ang sinasabi? Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan
na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binilihan niya ng kanyang sariling dugo. So, iglesia ng ating pong Panginoong. Yan. Ang nakalagay po dito sa salinang Biblia. So, kaya po ang iglesia ni Kristo ay na itinayo ng ating Panginoon ay possible na ito po ay itinayo niya doon sa panahon ng ito po ay kanyang tinubos. Itinatag. Yan. Yan po ang sabi ng salita po ng ating Panginoon. Ayon naman sa iba, ang iglesia ni Kristo ay natatag sa panahon naman ng tinatawag na Pentecostes. Ito po yung pagdating po ng banal na espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Yan naman ay matatagpuan po natin sa Gawa Kapitulo 2. Hindi na po natin babasahin. At sabi naman ng Google ay na-establish ang Iglesia ni Cristo na itinayo ng ating Panginoon ay 1st century AD o kaya ay after death or Anno Domini. So kaya po sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo o ang Iglesia sa Biblia o ang Iglesia ni Cristo sa Biblia ay wala huyang pizza na natatala sa salita po ng ating Panginoon. Ito naman pong iglesia sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na itinayo ni Ginoong Felix Manalo ay meron po itong pizza. Yan. So ito po ay itinayo o itinatag noong July 27, 1914. Yan. So, meron po yung pizza. At sa Wikipedia, ay meron din po yung mga impormasyon kung kayo po ay i-research po ninyo ito, yung lugar, ay nando doon po kung saan po yan itinatag. Makita po natin yung pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Biblia at ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. So, yung Iglesia ni Cristo sa Biblia, wala hong pizza na mababasa po natin kung kailan itinatag ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Pero yung pong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na itinayo ni Ginoong Felix Manalo ay meron pong pizza. Yeah. Kaya meron silang founding anniversary. Dahil siyempre, si Ginoong Felix Manalo, siya ang nagtatag, kaya meron silang tinatawag na founding anniversary. Yeah. So number 3 po na katanungan, ano ang kalikasan ng Iglesia ni Cristo sa Biblia? Ayan. Ano daw po yung kalikasan ng Iglesia ni Cristo sa Biblia? Ito pong Iglesia ni Cristo na itinayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ayan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 33, babasahin muna po natin kung ano po ang nakalagay dito sa Ephesians chapter 5 verse 22. Sabi dito sa hanggang 33, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa ng gaya ng sa Panginoon. 23, kapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya ring tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sa verse 26, upang kanyang pakabanilin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong kapintasan o kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan. So sa 28,
Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino mang napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakambili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Ayan. So, ano pong makikita po natin dito? Ano yung kalikasan ng Iglesia sa Biblia? Ang kalikasan po ng Iglesia sa Biblia ay, ito po ay larawan ng pagiging kabiyak ni Jesus. Ayon sa Ephesians 5:22-33, yung ating pong binasa kanina, ganito po inihalintulad ng ating Panginoon ang relasyon ng isang mag-asawa sa banal na kasulatan. So, yun po yung kalikasan. Ganyan po tinitingnan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang iglesia na itinayo. Yung iglesia ni Kristo sa Biblia. Ano po ba ang makikita po natin sa relasyon ng isa pong mag-asawa? Ayan. So, ang tinutukoy normal sa relasyon po ng mag-asawa ay yung pong kanilang magandang ugnayan. At ang binibigyan pansin ay ang tinatawag pong commitment. Yung pagtatalaga ng buhay sa isa't isa. Yung pong tinatawag na mula doon sa dalawa, naging isa. Ganyan din naman po ang tinatawag na Iglesia ni Kristo. Ito po yung mga tao na kinuha nila, yung pinakamalalim na ugnayan sa ating pong Panginoong Kristo, tulad po ng isa pong kabiyak. Yan po ay larawan ng isang matibay at matatag na relasyon sa Panginoon. Yan ay commitment kung tawagin. Ayan. So, ganyan po. Binibigyan pansin ng ating pong Panginoong Kristo o ng salita ng Diyos ang kanyang iglesia kung ang pag-uusapan po ay ang kalikasan. Yung nature, no? Ngayon, kung titingnan naman po natin itong Iglesia ni Kristo na itinayo ni Ginoong Felix Manalo sa Pilipinas, ay ang kalikasan nito ay isa itong reliyon. At ang binibigyang pansin kapag ang pinag-usapan po ay reliyon, ay ito po ay tumutukoy sa tinatawag pong membership. Kaya meron pong tinatawag na membership ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Kaya inyo po bang mapapansin sa ating pong mga kaibigan na mga tagapagturo diyan po sa Iglesia ni Kristo sa Pilipinas na itinayo ni Ginoong Felix Manalo, sa kanila pong mga pangangaral kung atin pong mapapakinggan sa YouTube o kaya diyan po sa television o kaya maging sa radyo o maging sa kanilang mga kapilya, lagi hong magkabuntot ho yung tinatawag reliyong Iglesia ni Kristo. Yan. Kaya kapag sila po ay nangangaral, ay kailangan ninyong pumasok sa reliyong Iglesia ni Kristo. Yan. So, ganun po ang nature ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas na itinatagpo ni Ginoong Felix Manalo. Sa number 3 na ating pong katanungan, ano ang kalikasan ng Iglesia ni Kristo? Kay Kristo ay ang binibigyan ho dito ng pansin ay yung pong relasyon. So, itinatag ng Diyos ang relasyon upang abutin ang tao. Ayan. So, ang nature naman ng itinatag na Iglesia ni Kristo sa Pilipinas na Ginoong Felix Manalo, ang nature naman nun ay reliyon. So, ang itinatag naman ng tao ay reliyon upang abutin ang Diyos. Ayan. Yan po yung pagkakaiba. Kita po natin yung pagkakaiba. So, ulitin po natin. Itinatag ng Diyos ang relasyon upang abutin ang tao.
Ang reliyon naman, itinatag ng tao upang abutin ang Diyos. So, kita po natin yung pagkakaiba. So, yan po yung number 3 na katanungan natin pong sinagot. And number 4, sino ang kukuha ng Iglesia ni Cristo? Ayan. So, ang Iglesia ni Cristo po pala ay hindi po yan mananatili na nandito sa tinatawag pong kalalagayan na katawang nabubulok. Darating po ang panahon na yan ay kukunin, sa kanya po ay nagmamayari at sa kanya din po ay nagtayo. Ngayon, sino ang kukuha ng Iglesia ni Cristo sa Biblia? Yung pong itinatag ni Cristo sa Biblia, sino kaya ang kukuha? Ayan. So si Cristo po ang kukuha nito dahil ito'y kanyang kabiyak. Larawan po ng kabiyak ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo sa Biblia. Ayan, so larawan ng kabiyak. At kung saan naroon ang asawang lalaki, naroon din naman ang asawang babae. At yan po ay ating pong matatagpuan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4 hanggang sa Kapitulo 5. So, hindi na po natin yan babasahin. Kung kayo po ay may pagkakataon ay inyo na lamang pong basahin. So ang binibigyan po diyan ng pansin ay yung pong pagkuha ng ating Panginoon sa tinatawag na Iglesia ni Cristo. Pagkat siya po yung itinatag, siya po yung tinubos ng ating pong Panginoon, at siya po yung itinuring na katulad po ng isa pong kabiyak. Ayan. Ngayon, atin naman pong tatanungin kung sino po ang kukuha ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Ginoong Felix Manalo sa Pilipinas. Sino po ang kukuha? Iba naman yung itinayo kasi ni Cristo kaysa sa itinayo niya. So wala hong aasahan ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Ka Felix Manalo sa Pilipinas dahil ang itinayo ho ni Ka Felix na reliyon sa na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay nakatatag po ito sa reliyon. Hindi po ito relasyon, kundi reliyon. So, kaya po wala pong kukuha. Ngayon, kung siguro ay, kung sino yung nagtatag, siya din ho siguro yung kukuha. Hindi lang natin alam, mga kaibigan, kung si Ka Felix ay magbabalik pa para kunin ng iglesia na itinayo po niya. So, nawa po sa pangalan po noong nagtanong po sa atin at dahilan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng pagkakataong talakayin po ito, ay nawa ay nabigyan po kayo ng dagdag na kaalaman patungkol po sa tinatawag na pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo na nasa Biblia at ang Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas. So, babalik na po tayo sa tinatawag pong pagsasummary kung ano ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Biblia at Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Yan. So, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, sino ang nagtayo? Si Cristo. Ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay si Ginoong Felix Manalo. Yan yung pagkakaiba. Number 2 ay kailan itinayo ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Wala ho tayo matatagpo ang petsa. Yan. At sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay July 27, 1914. So, yung pagkatayo ni Ginoong Felix Manalo. Number 3, ano ang kalikasan ng Iglesia ni Cristo sa Biblia na itinayo ng ating Panginoon? Ang kalikasan po niyan ay kumakatawan o kay larawan po yan ng kabiyak ng ating pong Panginoon Jesucristo na nagpapakita ng tinatawag na matibay at matatag na relasyon o kaya yung strong commitment. Yan. So itong nature naman ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Ginoong Felix Manalo ay ito po ay reliyon. Ayan. So at ang pinag-uusapan po dyan ay membership. At yun nga po, mapapansin natin na dahil reliyon, ang ipinapangaral po nila ay reliyon at hindi po relasyon. Okay.
Number 4, sino ang kukuha ng Iglesia ni Cristo? Siyempre, itinayo ni Cristo ang Iglesia ni Cristo, siya po ang kukuha dahil kabiyak niya po ito. Ay ito pong si kay Felix Manalo na Iglesia ni Cristo na itinatag sa Pilipinas, ay wala pong kukuha niyan. Kasi hindi si Cristo po ang nagtayo niyan. So nakita na po natin yung tinatawag na pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Biblia at ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na itinatag, founder niyan po ay si Ginoong Felix Manalo. So ayan, salamat po at nawa ay nadagdagan po ang ating pong mga kalaman at salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay dito lamang po sa Amazing God YouTube channel. At kung meron po kayong mga nais pong malaman at tungkol po dito sa ating pong tinalakay patungkol sa Iglesia ni Cristo, ay meron po tayo niya mga diniscuss na dito sa ating pong channel. Dapat po natin tandaan na bago po ang isang tao maging Iglesia ni Cristo o makapagkumit ng kanyang buhay, larawan po ng isa pong mag-asawa, ay daraan po siya sa tinatawag na 5 signs of growing faith. At yan po ay walang iba kundi po ang mula po sa hindi mananampalataya, nakikisampalataya, mananampalataya, alagad, at ang pagiging iglesia. Kung ang pag-uusapan naman po ay ang relasyon, yung pong 5 levels of relationship, ay nandiyan po yung tinatawag na hindi kakilala, kakilala, kaibigan, kasintahan, at sa pagiging kabiyak. So, step by step po tayo. Kaya marami pong salamat muli at salamat po sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pag-subscribe, like, and share. Muli, pagpalain po tayo ng pong may kapal. To God be all the glory and praise.